Let's eat. Happy birthday, Daddy! Takot ka? Natakot ako! Ayoko na bumaba. Dito na lang ako kay Brady kahit mag-happy. What is up everyone? Nagbabalik tayo dito sa episode 2 ng ating road trip. Galing kami ng Las Vegas at kita nyo naman inabutan kami ng gabi dito sa ating location. Unang-una, napaka-peaceful ng aming pwesto dito sa Utah at maganda itong nakuha naming spot kasi full hookup na siya, which is much preferred pag meron kang RV. Anyway, hindi na ako nakapag-vlog kasi pagod na sa biyahe. Kaya ito yung short clip na nakuha ko before kami natulog. Nandito kami ngayon sa Beaver, Utah. This is in between St. George and Salt Lake City. Nakastay kami ngayon dito sa KOA. Kung naalala nyo yung video namin papuntang Las Vegas, nagstay rin kami sa KOA sa may Barstow. Maganda kasi sa KOA kasi full hookup na. Tapos mura lang, mga $75 lang. Tapos may amenities na rin kasama yung laundry. Tapos dito maganda, may arcade pa sila. Which nag-enjoy naman yung anak namin. Naglaro kami ng Mortal Kombat. Hindi siya familiar sa game na yun kasi wala yun sa generation niya. Saka maganda rin kasi may swimming pool. Kung magka-camp ka sa mga recreation.gov na mga campsite, yun dry camping yun. So wala kang hookup sa water, sa electricity. Kaya mas convenient para sa akin yung KOA. Saka they're all over the country. Pag madalas kaming ganito, mas maigi siguro na mag-member ka kasi I think mas cheaper ang stay mo. So for today, papunta na kami ngayong Yellowstone. Dapat kahapon pa actually eh. Kaso we have to stay one more day kasi kailangan ko mag-work. Pero papuntang Yellowstone is I think mga 7 to 8 hours. Check natin. So 7 hours and 23 minutes, it's about 510 miles. Mahaba ang drive natin kaya bago tayo malis kape muna tayo. Let's go. Yellowstone, here we go. Mura ng gas oh, $3.19 lang. Dito pa rin kami sa Utah. Karga muna kami. Idaho na kami. 2 hours and 46 minutes. Tapos 180 miles. Ang ETA namin sa Wyoming is 6:53 PM. Diretso na kaming check-in sa KOA na naman. So, tara na, lakad na tayo. Ganda ng mga mountain range nila oh. May snow pa sa taas. Just got here. Check-in muna tayo. And
And we've made it. Nandito na kami ngayon sa Yellowstone Park West Gate, KOA. Medyo mas malaki siya ng konti kaysa sa inistayan namin sa Utah. Kaso lang, hindi siya full hookup. So, water and electric lang siya. Wala siyang dump area na pwede naming i-direct na i-dump yung black at saka gray water namin. So, we have no choice but to use the public shower. Pero okay lang. We can still use our sink panghugas kaso mabilis mapuno yung tangke. But anyway, kain na muna kami ng dinner and then we're gonna plan for tomorrow's Yellowstone adventure. Like sabi dito sa GPS, we're about 59 minutes sa Old Faithful pagda-drive namin. Kumuha na rin pala ako ng annual pass kasi it doesn't make sense pag bibili ka ng daily pass. Daily pass is $30. Eh pag annual pass, $75, 1 year na yon. Para makabalik naman. Hindi ko lang gusto dito sa site namin, hindi level yung yung spot na pinagparkan namin ng RV namin. Tsaka masyadong malapit sa freeway. Hopefully mamayang gabi hindi namin marinig yung mga dumadaang sasakyan. Ayan, yung mga neighbors namin, puno daw. So, na-expect namin Yellowstone is gonna be crowded tomorrow. So, try namin umalis ng maaga para maiwas tayo ng konti sa crowd. Kasi pag medyo late ka na, medyo mainit na. At saka maraming tao. Gutom na ako, kain muna tayo. Tara! Chikang! Kain muna tayo. Bukas, mag-Yellowstone tayo. Gumawa na ako ng listahan ng itinerary namin bukas. So, tomorrow, first hit, Old Faithful, Black Sand Basin, and then yung Grand Prismatic Springs. Maganda yan. Tapos, Grand Canyon of Yellowstone, Steamboat Geyser, at saka last stop is Mammoth Hot Spring. Meron kami nakitang video na ginawa niya lahat ito in one day. Doable naman. So, let's see if we can check out all these 6 spots tomorrow. We'll be bright and early. Siguro mga 5 o'clock alis na kami. So, baka by 6 o'clock nasa gate na kami. I said earlier, meron na kaming annual pass. So, we are all good. You don't need a reservation here, unlike Yosemite, kailangan mo magpa-reserve. So we're good to go. I see you tomorrow in Yellowstone. Good night. Nandito na kami ngayon sa Yellowstone. Medyo maaga kaming nakapasok, mga 5 or a little past over 5 o'clock. Wala pang masyadong tao. Kaya yung gate, pag pumasok ka ng ganun kaaga, bukas pa siya. Wala pang nagbabantay, wala pang nagche-check ng pass nyo. So, if you wanna come in early, dire-diretso lang kayo. You don't need a pass. Pero kami, you know, we support our national park kaya meron kaming annual pass. Kanina may nakita kaming elk na tumawid. Nakuha ko ng photo, hindi ko nakuha ng video. Pero mamaya tingnan natin kung makakita pa tayo ng wildlife. Nag-pull out lang kami saglit bago kami pumasok sa Old Faithful, ang first stop namin. Pero tingnan mo yung view. Yan nakikita mo na yung mga geyser muusok na. Dami So far wala pang wildlife masyado. Drive muna tayo, pasok tayo kasi for sure parating na yung mga tao ngayon kasi peak season. Kaya kung gusto nyong maiwasan yung crowd, come here early kasi unang-una open pa yung gates, hindi pa sila nagche-check ng pass nyo at saka walang masyadong crowd. So that's your ang goal. Mukhang may wildlife doon kasi nag-i-stop yung mga tao doon kaya
Tara, check natin yan. Nandito sa tulong Ayun, guys. Oh, shit! May bear. Oh my God! Ang laki. Ay, ka dito! Don't, wait. Oh no, Birdie, baka ma-smell ka. Ay, educated! Takot ka? Natakot ako! Ayoko na bumaba. Dito na lang ako kay Brady kahit mapao siya. Dito na lang ako. Okay guys, second sighting. Chill lang sila. So, as much as possible ayaw nating i-disturb sila. Kasi they're very wild. May mga na-attack pag masyado kang lumalapit. Pwede ka nilang bungguhin. Huwag kang maingay. Pag masyado kang lumapit at nainis sila sa'yo, baka sabihin nila, "Bye, son!" Uy, may lamok. You sure had dito. Ikaw, Daddy, picture kita doon. Tapos picture ako. There's a bison right over there, right on the trail, so just be aware. It's right. The lady said it's right past that the small tree right there. Right here. Picture kita. Here. You're not too far? Andito na kami ngayon sa Old Faithful. Maganda kasi walang masyadong tao. Kaso sabi ng babae kanina may bison daw. Kaya titignan natin kung makakadaan tayo. Sino kaya ang unang bubungguin ng bison? Ha? Ayan yung view namin. We're right by the river. Tapos ang daming mga geyser. Sabi nila yung mga geysers parang mga volcanic tunnel. Tapos dahil sa heat ng ng lava, nagbo-boil yung water kaya ayan tingnan mo. Pwede kang mag-boil diyan Tingnan mo yung tubig Yan. We're actually walking on a volcano, an active volcano. Look at that. Oh my God. Sabi, bawal magbato ng coin or rock or other object into the pools. Try mo mag-dip dyan. Warning. Bear. Frequenting area. Guys. Merong bison dito. Nag-chill lang siya. Malayo naman. Parang lumayo yata siya sa may walkpath. Sabi ng babae kanina malapit lang. Buti na lang lumayo siya. Ayan siya. Chill lang siya dyan. That's the fourth bison na nakita namin. Paano siya makakalabas dyan? Mainit yung daanan. Uy, mga yun, tumatakbo. Ayan. May itlog? May itlog. Pag nagpapakulo ko ng itlog, pusok. Tingnan mo yun, Parang bahay ng duwende. Yun, yung maliit. Okay, silipin natin si Old Faithful and then punta na tayo sa next one bago magsidagsaan ng mga tao. Kasi sa campground pa lang, ang dami nang naka-RV dun Kaso kami pa lang yung unang umalis. Gising na ako ng mga alas 4. Malapit lang pala pag dun ka sa Westgate KOA, yung entrance. Sa west entrance ng Yellowstone. Siguro mga
I'd say 5 to 8 minutes. Kaden, be careful ha. If you fall there, that's hot. Okay. Usok-usok pa. Bakit kaya depression geyser yan? Para kaming nasa Mars. Nasa ibang planeta. Medyo malamig ngayon. Nasa mga 50s, 60s. Buti na nagdala ko ng down jacket. Meron pa dito. Dami pa. Yan. Sawa ka. Heart spring. Oh, after depression, heart naman. Diba? Saranghiya. Alam mo yung isa ang taas, oh. Kita mo yan. Abot siya hanggang dyan. Galing. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Ito na si Old Faithful. May certain timing daw yan eh. Taas oh. Parang yung pag kinargaan mo yung takore tapos mainit na. Tapos umaapaw na lang yung tubig sa sobrang tagal na pinakuluan. Ganun yun eh. Bye son. Bye son. This is my son. Buddy, what's up? Where you going? Where you going, buddy? He's like, stop following me. Leave me alone. Ayan na si Old Faithful. Hintayin natin. Kumukulo pa siya. Sasabog yan mamaya. Timingan natin. Pag dito may cafeteria sila. Tapos may parking pa doon. Pero doon kami nag-park. Tabi ng building na yan. I think hotel yan. May mga upuan. So, dito ako mag-aabang. Yung first stop natin. Mukhang parating pa lang yung mga tao. Kita mo. Tahimik lang tayo para hindi tayo makagulo ng peacefulness ng nature. Kailangan respect rin natin yung space ng iba. Kahit na konti lang mga tao dito. Tagal Ano kaya katagal to? Picturean ko nga muna. Ang ganda dun eh. Niloloko ko. Bathroom? Doon sa hallway, ang ganda. Parang unang panahon. Pero clean. May banyo sa loob. Kanina pa ako nag-aantay dito. Wala na yan. Siguro mga 4 minutes na ako nag-aantay. Yeah. Kay Tagal Old kaya namin sa Faithful. loob. Kaya na to si Kaden. This is my son. Don't leave that video or else I'll push you. Uy. Ito naman, hindi ka sa Alis na kami, tagal ni Old Faithful. Sabi ni Kuya, kanina pa daw siya. Alas 7 nag-aantay, alas 8 no. Parating na yung mga tao, kaya Ay, ang dami na. ayun o, nandun na sila o. Kaya, alis na tayo, next naman. Dito kami ngayon sa Grand Prismatic. Medyo nakakainis kasi walang parking doon sa Black Basin. Yun yung second stop namin. Pero ang dami ng tao ngayon. It's about 8:30 na. Kaya paparating na yung mga tao sa park. For sure mamayang hapon traffic na yan pag palabas. Kaya sakto yung route namin kasi against the flow kami. So mga tao inuuna nila yung malapit sa gate, and then last na usually yung Old Faithful. Inuna namin yung Old Faithful tapos pabalik kami. Reverse route para against traffic tayo. Doon tayo akyat, doon sa taas. Tawid tayo sa tulay. Yung dami ng tao. Kita nyo? Kaden, how do you feel? Cold. Are you still cold? Huh? I like your hat. And your glasses. You look so fancy, bro. You're so fancy, bro. Who's your sponsor? So
Kuya. Naka 360 si Kuya. Oh, ganun-ganun pa niyo. Oh. Galing oh. Yung nagpi-fishing oh. Hingin niya yung 360 niya. Get na tayo. Papunta dun. Sana may bear, no? Yung malapit lang. Papakain ko tong batang to eh. Kaden. I'll feed you to the bear. I'll slap the bear. Ooh. Sige nga. I dare you. I double dare you. So, nandito na po kami sa Daly City. Marami nagluluto ng kanin. One way. Dito. Anay hamog lang eh. Wala akong makita. Ang laki. Diba? May water oh. Yung turquoise blue. Look at that. It's boiling. See? Right? It's turquoise blue. It's like the water in Lake Tahoe. Doon yung view sa taas eh. Hikan namin yung ano, doon sa taas para makita natin ang buo yung Grand Prismatic kasi pag nasa level ka lang hindi mo ma-appreciate yung different color. Kaya ano, doon pag sa taas makita mo yung pagka orange, pagka blue ng water. Kaya I think magko-connect to, tong trail na to. Pero papaikot ka tapos akit ka pa ganun. Nakita ko sa map eh. Dito tayo pupesto para makita natin yung prismatic. Dami ng tao. Sakto yung pasok natin. Eh dapat maaga. Maaga lagi. Parang nag-yuta kami. Sarado pa yung mga entrance. I mean, bukas na pero walang taong nag-check ng entrance. Ano to? Park pass. Kaya lagi kami nakakalusot sa Utah. Tapos wala masyadong tao. Yung arches kami sa Zion, sa Bryce, lahat yun maaga. Alas 6 nandun na kami. Ayun no, yung bison. Tumayo eh. Kaya distansya tayo. Hirap na. Baka magamit agad yung living benefits pag sinunggab tayo. Hindi tayo makakonect pala, malayo. Kaya try natin. I don't know kung pwedeng RV doon. Yun lang mahirap dito pag may dala kang RV kasi may mga ibang parking spot na hindi ka pwedeng magpark ng RV. Okay, let's try this again, shall we? Hanap kami ng spot. I don't know how long yung hike. Siguro mga 1 or 2 miles. We'll see. Tumuto pa sa way. Sabi no RV parking. May matitikitan yan. So from the parking lot doon hanggang sa overlook sa taas, sabi sa map mga 0.8 miles lang. Naka-off lotion na ako pero pinapakyo pa rin ako ng mga lamok Gusto yata nila ng Filipino blood. Ayun, nakadalawang kagat na ako. Lapit na. Diyan na tayo. Good job, Kaden. Woohoo! 0.8 lang naman. Yeah. Ang ganda. Kitang-kita mo yung kulay. Wow. Good job, Kaden. High five. High five. Good job. Yeah, eat some job blocks. Actually, madali lang yung trail. May one part lang na medyo steep. Pero kayang-kaya. Pag bata, matanda,
all ages. Hindi lang pwedeng stroller, hindi siya friendly for stroller. Na unless you have yung all-terrain na gulong ng stroller, pwede. May dalawang ranger na nagbabantay doon. Kasi one time may nagpalipad ng drone, bumagsak daw doon. Hanggang ngayon hindi pa nila nahanap. Kaya bawal magpalipad ng drone dito. Malaking ticket yan. Yeah, baka makulong ka pa. Make sure na pagpataas kayo may split dyan. Sundan yung trail marker na nakalagay trail. Yung mga iba dumidiretso dun. Curious lang ako. How's the audio? Walang dead cut yung mic natin. Medyo malakas yung breeze. What's this view? Lunch break muna. Medyo wala na tayong energy. Next namin is sa falls na. So, kain muna tayo. Gutom na ako. Pagod ka? Yeah. Last na to. Hindi namin magagawa yung 6 itinerary natin. Medyo energy level ko is hindi na maganda yung pakiramdam ko. Meron akong parang flu-like symptom. Sakit ng buong katawan. Medyo umakati yung lalamunan. Pero sige, last na para mahit lang natin yung mga major spots. Prismatic, Old Faithful, tapos ito naman is the Grand Canyon of Yellowstone. Medyo pabagsak na yung katawan ko. Pagod lang siguro to. Bakas ng agos, no? Paano kaya kung nahulog ka dyan? Kayak tayo dyan, Kaden. Kayak tayo dyan, no? Tapos, ayun, no? Kayak ka dyan, tapos, bye-bye. Patay ka na. Lakas, eh. Tara, let's. Madami na tao. Ayun, no? What's na? Check natin kung makakuha tayo ng parking dito. Last Hirit. Gusto ko lang makuha yung upper and lower falls. Pero mukhang puno. Pwede po tayo dito magluto ng itlog. Itlog po tayo dyan. Balut. Ulit. Alright. Huling Hirit. Check natin yung Grand View. Sarado. Yan, Grand Canyon of Yellowstone. And dito tayo pupunta. Init.
Tangin ang lalim. Nakakalulo. Tapos na, nandito tayo sa upper lookout. Meron pang pababa, lower lookout, kaso init na. Talagang umaganda yung pakiramdam ko, bababain ko yun, pero wala talaga eh. So konting recap lang sa Class C ng Indie Camper. Okay siya pagdating mo ng bandang Utah pataas, mura yung gas, hindi mo ramdam yung pagkakarga. Pero pag sa California ka, ayan, malabot ng mga 100 mahigit. Pagdating mo ng Utah, yun, mga $60, $70. Pinaka malaki mga $78 yata yung ginas namin. Pero bukas, check out na kami. Balik na ng Bay Area. One night lang muna. And then sa 28, sasali ko na yung RV. Hirap huminga pag may sakit. Saka nasa elevation tayo. But anyway, sorry kung naririnig nyo yung hinga ko. But yes, nire-recommend ko yung Indie Camper. Mga family 4 to 6. Tansyahin nyo lang maigi yung mileage nyo para masakto nyo yung saktong mileage, hindi kayo magbayad ng sobra. But as far as the experience, sa una medyo wobbly siya, lalo na kung mahangin. Pero once nakuha mo na yung paano i-manubela, i-control, okay naman, manageable siya. Ayan, dito na ako. Balik na tayo sa camp. Let's go. Natin yung upuan. Yun, nagdala pa ako ng bisikleta, hindi naman nagamit. Dala ka pa ng bike, hindi mo naman gagamitin. Ibenta ko to. Interesado ba? Sino bumili ng ano, gravel bike? Set up tayo ng ano, bonfire. Gusto daw mag-s'mores ni Kaden. Grabe yung pagka-exit namin ng park, biglang bagsak yung ulan. Lumala tuloy yung pakiramdam ko. Ito na lang si Macy's, bumili ng Theraflu. Medyo okay yung pakiramdam. Kahit konti. Ang maganda dito pala, hindi ko nasabi kanina, pag nag-rent ka ng RV sa Indie Camper, kasama yung mga ano, cooking utensil, sponge, dishwashing soap. Pleto na. Yung di lang kasama is yung beddings, which you have to pay extra for that. I mean, kung meron ka namang bedding sa bahay, dun na lang, diba? Oh, kaya pala pag pupunta kayo dito, daming lamok. Dapat magdala kayo ng spray. Set up na po tayo for the night. Sa panggabi,
Tapos, balik na tayo sa Bay Area. Pakita ko sa inyo yung Marites. Ayan. Ano atin pare koy? Ha? Ano atin pare koy? Ayos ka lang dyan? Isa na natin ang... How are you? Good, how are you? Good. Kapit-bahay na kami. Kid and look. Ayan na look dun, ah. Kita natin. May wildlife sa likod. Kita niyo ba? Nandun. May wildlife just right behind us. Quiet lang tayo, baka ma-spook siya. Kita niyo? Yan. Meron na po tayong fire. Mag-i-s'mores na si Kaden. Ayun mo siya. Mag-i-s'mores na siya. You gonna eat all of that? Huh? I don't think you can finish all of that. Lamig na, no? Parang marami nang umalis, no? Hindi ka tulad kapon, di ba punto? Oo. Tignan mo yung sinasabi ko sa'yo na hindi level yung campsite dito. Itong kapitbahay namin, linevel pa niya yung sasakyan niya. Even in the other side. Ha? Nilalagay na nila. I know. Yun lang. Pero ang advantage niya, malapit ka lang sa west entrance. Saka sa town. Ano sa tingin mo ang experience mo first time mag-camping? Sa camper van? Ganda kasi mag-shower ako yun. Kaya lang limit yung water eh. Ang lakas mo kasi makatubig eh. It's your fault. Maliit lang yung tangke niya. Eh, pag naligo ito eh, galon-galon ng tubig. Oh. Madadrought na ang California, hindi ka pa tapos maligo. Akin na kayo din yung stick mo. Would you recommend indie camper? Hindi, masyadong mahal. Masyadong mahal. Kasi Siguro pag magta-travel ka lang ng hindi ganito kalayo. masyado siyang mahal. Tapos mag-over ka 2,000 you have to pay. And then you have to deposit another 2,000. Yeah, yun pala. Kailangan mong Yun pa lang, mag-deposit. you're paying a lot na eh. So, okay then, Paying a lot, pag nanalo ka, pag yumaman ka, bibilan mo kami ng RV ha. Okay. Eh, okay. I think this is it for today. Family time na ako at tama na ang pag-vlog-vlog. Hindi naman ako yung mayaman dito eh. Kaya bukas na lang ulit. Kita-kita tayo. Good night. Out. Yellowstone. Our 2 weeks vacation is finally over. Oh man, I wish we could stay a little bit longer here in Yellowstone. Kaso we gotta go back. It's really beautiful here.
in Yellowstone. Napaka-wild. Napakadaming wildlife. I was expecting actually na makakita more ng bison. Pero we saw a few. Kaya naman siya ng isang araw. Kaso lang talagang hindi maganda yung pakiramdam ko kahapon kaya we have to cut it short. Pero next time na mag-RV kami, ang plan namin is to hit Arizona, Monument Valley, saka Sedona. Yun yung plan next time. I don't know kung babalik pa kami dito sa Yellowstone. Siguro kasi marami pa kaming hindi nakita. Kaso layo dito. But anyway, driving back home ngayon, it's gonna be about 13-14 hours. Roughly mga 800 plus miles. But yeah, inom ako ng emergency kasi wala na talaga yung immune system ko. But that is it for Yellowstone. Hopefully makabalik kami soon. Alright. It's time to go home. Oh man, 14 and a half hours later, nakarating na po tayo sa bahay. Man, approximately 877 miles. Mga 3 or 4 states, ano ba? Montana, Wyoming, Idaho, saka Nevada ang tinawid namin. That's a lot of driving. Nakuha ko ng straight shot, mga stop lang namin, gas lang. Maganda kasi dito, may bathroom, so dito na kami nagba-bathroom. Pero bukas, soli na namin to. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa vlog ko. Alam ko ilan lang kayo, pero maraming salamat. Ang intention ko lang naman talaga is makapag-record ng video para pag malaki na si Kaden, pwede niyang panoorin mga ganitong video na pinagagagawa ko. Pero, yes, thank you sa panonood ninyo. Sana may mga natutunan kayo, may mga na-pick up kayo, mga pointers and tips sa pag-rent ng RV. Saka kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko, sinubukan ko pa rin gumawa ng content para lang may record ako at para may mapanood si Kaden paglaki niya. Kung may natutunan man kayo sa Yellowstone, good. Ang point ko lang naman, ang intention ko lang naman is i-share yung experience namin, saka kung ano yung mga makikita nyo doon, kahit na 3 lang napuntahan namin. Pero yes, kung nanonood kayo hanggang sa huli, maraming salamat sa pagpapanood ninyo. At hanggang sa uulitin, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Peace!